you come closer, look into my eyes. You can cut me down, but you can't take my life. 'Cause you're playing with fire, and it's making me stronger. Why don't you come closer, look into my eyes. Press on like a soldier when the monster comes. Why don't kill me, only make me stronger. Why don't kill me, only makes me stronger. Stronger, yeah, yeah, yeah. Ain't nobody gonna steal my fight. You know I like playing with fire. You're making me stronger. Stronger, yeah, yeah. Never giving up, never giving up, no. I'm stepping up, I'm stepping up, oh. Why don't kill me, only make me stronger. Yeah. Why don't kill me, only make me stronger. Stronger, yeah, yeah, yeah. Love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Baby, keep the light on for me, I'm coming home. Know I got you forever wherever I go. I feel like I'm high. Oh, and I'm hot over the moon, you know that you got me good. I'm not even mad, I need you more than I should. I feel like I'm dying. Oh, and I found heaven in your eyes. Tell me it's all mine, holding on too tight. You're like a neon sign in a starless night, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you're ever gonna need. Seeing colors that I've never seen. I love it how you love me electric, like you do. Love it how you love me electric, always you. Love it how you love me electric, electric. I love it how you love me a lot, love me a lot, love me electric. Found heaven in your eyes. You're like a neon sign, showing up so bright. Can't get over how you talk to me, like I'm all you're ever gonna need. Ito ang araw na inantay mo ng kay tagal, buhat nung ikaw ay nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksing iyon ating mga pamilya at kaibigan sa harap. Ang pagkakasal ay isang banal na gawain at siyang saligan ng ating lipunan.
makapangyarihan sa lahat. Salamat po ng napakarami sa iyo pong patuloy na pag-iingat sa aming pong buhay at lakas. Higit sa lahat, namamalagi po kami sa kahalala. Patuloy paglingkuran, banal mo pong pangalan. Sa umagang ito'y naririto po ang iyong mga lingkod. Pangunahin na po ang kapatid na Remar at kapatid na Silami upang sila'y pagbuklurin sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Kasama ang kanilang mga magulang, ang kanilang mga saksi at mga mahal sa buhay. Ama, sa pakikinig nila ng iyong mga pagpapayo, bukas ang kanilang puso at isip, sapagkat itong magiging tanglaw nila at gabay sa pagsasama nila bilang mag-asawa. Sa buong panahon ng aming pagkakatipon ngayon, pakibakot po ang ganap na kapayapaan. Lagi po kaming ugnay sa iyong pamamahala. Patawad din po anumang aming sala. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, tagapagligtas. Amen. Maupo po tayo. Tayo'y nagkakatipon ngayon sa harap ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Rima at kapatid na Silami sa pamamagitan po ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa po ay itinatag ng Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Henesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti ng lalaki mag-isa. Siya ay ilalalang ko na isang katulong niya. At hinunugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya ay natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki. At sila'y pinasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat po nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Panginoong Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito kabuuan ng mga pangusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala sa Evangelistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ang lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasama ito ng mag-asawa, ay itinagubili niya Apostol Pablo, batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng utusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya hindi ang babae, ang lalaki, ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa kundi ang batas o kautusan ng Panginoong Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng Panginoong Diyos sa lalaki at sa babae ng mag-aasawa. Ganito nakasulat na mga utos ng Panginoong Diyos sa lalaki. Kapatid na Remar, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay tinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. Sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia, upang lalong may pakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iuko ng lalaki sa kanyang asawa. Ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa
gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siya ang magkakaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan. Ipinatagubilin sa lalaking ikinakasal ang ganito: mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Pwede naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinapananagot ng Panginoong Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Panginoong Diyos na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabo at sa alabo ka uuwi. Sa babae, kapatid na si Lami, ang tungkulin naman ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabi, gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabi, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral at umahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko ipinahintulot ng babae magturo, di magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo ng babae dapat maging uliran sa lahat ng bagay, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng kinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga, at ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanyang kawikaan sinabi ni Solomon, isang mabait na babae, sinong makakasumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupuki sa mga rubin. Puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na itong dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Remar, kapatid na Silami, pananagutan yung mag-asawa na umibig sa Panginoong Diyos. Gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan,
at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito sinasabi ng kautusan. Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusan ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay sapagkat tatamuhin niyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoong Diyos gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Ito ang hinahangad at itinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito. Tinatanggap ba ninyo ang mga kautusan ito ng Panginoong Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na itusumpan ngayon sa harapan ng Panginoong Diyos na maririnig ang inyong mga piling saksi at ng kapulungan ito? Mangyaring tumayo po ang itinakasal. Ang mga saksi, ninang, ninong, palaging nakaupo po ang kapulungan. Harap po na dito. Taas ng kamay, kapatid na Rima. Kapatid na Rima, taimtim ka ba sumasang-ayon sa harapan ng Panginoong Diyos at nang nariritong mga saksi na kunin si kapatid na sila May na magiging tunay na asawa na sa iyong iibigin at pagpipitaganan yung pagkamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Pabagong kamay, kapatid na sila May, palitaas mo ng kamay, kapatid na sila May, mataimtim din ba yung sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Rema na maging tunay na asawa na sa iyong ibigin at igagalang at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-iliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginawaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayo'y nabubuhay. Mangyari pagpuplurin ninyo ang inyong kanang kamay. At sasabihin ko ito, kapatid na Rima sa kay Shirami, mga pangungusap na ito. Hindi na itaas yung kanang kamay. Yung kanang kamay versus kanang kamay. Ganyan. Tapos doon ka titingin sa mata niya. Sige. Ito ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan at sa kalusugan at sa karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Ito naman ang sabihin mo, kapatid na Shilami, kay kapatid na Rima. Kung katitigil sa kanya, akong si ay tinatanggap kita
maging tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan at sa kalusugan at sa karamdaman hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. Kapatid na Smith, yung Islam. Para sa lalaki. Lahin mo yun. Talo. Ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay magiging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Nangyaring kunin mo bago mo isuot doon sa kaliwa. Tutok mo muna. Sige, doon ka titingin sa kanya, hindi sa akin. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Sige. Tama ba yun? Sige. Yung na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako'y magiging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Yan din ang gagawin mo. Sasabihin mo. Tingin mo naman sa momento sa sigla. Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. Sige, susunod. Tapos, ay lulunod yung dalawa, magkahawak yung may siksik. Sa pamamagitan nito'y mula ngayon, ay natatalian kayo na hanggang sa kayo'y papaghiwalay ng kamatayan at yayamang tinupad ninyong matapat na pagkakasundo ako sa pamamagitan ng aking karapatan. Bilang ministro ng Ebanghelyo ay pinahayag ko na kayo tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalay ng tao. Sige po. Ito po ang iyong mga lingkod. Nagsumpaan sa iyong banal na harapan. Pinagbuklod sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Narinig ang kanilang mga sumpaan sa pamamagitan ng kanilang mga piling saksi at ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi nila sisirain kailanman ang kanilang sinumpaan sa iyong banal na harapan. Todo pa rin at susundin nila ito. Itong magiging gabay nila sa pagsasama bilang mag-asawa. Pagpalain mo po sila ng iyong saganang pagpapalo. Buklurin sa isang damdamin, sa pagmamahalan at pagmamalasakitan. Punong-puno ng pag-asa, lalo na po ng aming pananampalataya na dito nakasalalay ang aming kaligtasan. Tulungan mo po sila, dakilang Ama, kapag naharap sila sa mga suliranin at pagapa, kapag sila'y sama-samang nananalangin sa iyo, pakikinggan mo po ang kanilang dalangin. Upang
sa darating na panahon, pagkakalooban mo sila ng mga supli. Sila ang unang magturo ng tunay na pananampalataya sa kanilang mga anak. May pamulat sa kanilang magiging mga supli. Ang iyong pong mga kalooban na siyang gabay at tanglaw sa amin pong paglalakbay. Pagpalain din ang kanilang mga piling saksi na narito sumaksi ngayon sa kanilang banal na pagkakasama. Kapag may mga problema at suliran mga lingkod mo, sila ang gagamitin mong kasangkapan. Ang kanilang pangalawang magulang, ang silang magiging gabay at magpayo para silang manatili sa masiglang mga paglilingkod, nangahawak sa iyong mga aral at nananatili sa kanilang sinumpaan. Panginoong Hesus, magalang kaming lumalapit sa iyo. Pakipagpala ang mga lingkod mo ngayon sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Punong-puno ng pagmamahalan at pagmamalasakita at higit sa lahat, maingatan po ang kanilang kahalalan. Pamagitan sa mga aming mga hili at basbasa ng bagong ikinasal. Kapasa muli namin paglapit sa iyo. Una pong tiwala at pag-asa namin, binasbasan mo ng mga lingkod mong narito, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay at lahat ng mga sumaksi. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, tagapagligtas. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, at ang pagkikilagip ng Espiritu Santo, sumainyo nawang dalawa sa ating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Sige, tumayo. Magharap kayong dalawa. Ito, no, kapatid na Rimar, you may kiss your wife. Mamaya ito. Malagpakan po natin.
kapakinabangan sa unahan ng iyong mga hininga. Sa pansamantalang pag-iwahiwalay, o lagi naming kasama, binasbasan mo lalo ng mga lingkod mo, na ngayon ay pinagsama sa pamamagitan ng banal na pagkakasama. Sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo. I just swear that I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, happiness and sorrow, for better, for worse, I will love you with every beat of my heart. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true. Because
Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day, I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever for a lifetime.